kailangan pa man na magdulot talaga yan siya ng gulo. Ang gusto po ay hijack, no? Mga hijack lang ng sponsor. Yan, karma na yan yan. Na karma din, no? Yun, nakita na ninyo. So ngayon, pumutok na. Noon, ang gusto niyang i-hijack ang mga sponsor ni Dudong. Na may nakuha man siya ng iba, na yan ang gusto po niya na mangyari, no? Kung bakit siya nagpunta dyan sa live. Pero nag-post po siya sa GC ng Kalingap dito sa Davao del Sur ng landing pad, no? May attitude daw ako, sabi niya. Kasi, sip-sip kasi yan sa mga sponsor. Ayan, nabubuhay po yan sa mga sponsor na babae na yan. Mabuti na lang po, naprotektahan ko po si Dudong. Nakialam po siya sa mga sponsor sa kabila. Diba? Akin ang huling halaga, sis. Hindi ka nagtatagumpay. No? Nung nandun po ako sa Kubo, daming yung mga sponsor na kinuha. Ang sobrang kapal ng mukha niya, babae na yan. Kasi, yun kasi ang ugali niya, mang-hijack ng mga sponsor. Ayan. Muli, nagbabalik po ang inyong likod, guys. Pakiclick ng thumbs up. Yan. At dito ay mag-reaction tayo kay Miss R.O. Yan. At dito, si Rachel Vlog, Rachel TV. Sinong mga nakakakilala po kay Rachel TV? Yan. Ay nag-live. So, may mga ibinulgar na sabi na nating patungkol kay R.O. So, kilala naman na rin yan. Wala na tayong ligoy-ligoy. Nasa ganun ay mabilis matapos ang ating video. Guys, pakiclick ng thumbs up. Pakinggan po natin kung ano yung kanya sasabihin tungkol kay Miss R.O. Ako, ganito ka pala, no? Simula pa nung nandun kaila sa Kubo, yan. Walang galang, hindi naman natin intention talagang banggitin, pero nahagipe. Kasi yung pinagmulan, susunin. Nung nandun sa Kubo, ay talagang, iba pala talaga ang target nito, ni Miss R.O. Oh, eto guys, no? Yan, malakas na to. Yan, sagad na. No, di ba? Tawa ko, grabe. Sikat na sikat kasi sa pa-autograph na ako sa iyo, sis. Wow. Pag mapunta ka dito sa Davao, pa-autograph ako sa iyo. No? Ang galing mo manira ng mga grupo. Pati pamilya. Ang galing mo rin manira. Hindi lang grupo. Ang galing mong manira ng grupo. Pati pamilya. Nanira ba siya ng pamilya? Ay, hindi ko alam po ito. Medyo out of topic tayo. Pero, nanira ba siya ng pamilya? Itanong ko lang po, baka may makakakomment kasi may nabanggit pati nanira ng pamilya. Support po natin si Rachel TV. Yan, nanira ng pamilya. Parang may narinig din ako yata. Baka bukas ang aking bitana. Magaling ding manira ng pamilya. Oh, wow, teka. Kung hindi pamilya din, sana all. Wait. Pati pamilya, ang galing mo din manira. Hindi lang grupo, kung hindi pamilya din. Wow. Sana all. Pati pamilya. Parang may naririnig din ako, guys. Na, hindi naman kasi, personal naman na kasi ito, no? Pero hindi natin ito kasama sa topic. Pagkakaalam ko ay parang nga din, yung ayan, at labas sa topic to, ayan, no? Pero, pahaging lang naman, kay Ma'am Rachel, no? Pahaging, magaling ding manira, ng pamilya. Ano ba iyo? Balitaan nyo nga ako. Wala man akong alam. Pero labas na yan sa topic. Huwag na yan tayo. Lays tayo. Tuloy. Sana all ka na lang. Wow. Diba? So ngayon, sis, nakaganti din ako. Wala naman akong sinasal na balang araw, nakaganti ako sa iyo. Pero wala naman akong kumanti. Nakaganti na siya kasi wala naman siyang hiniling na sana ay karmahin. Pero, ayun nga po. Napakagaling ng Panginoon. Talagang kapag oras mo ng ikang ay yung dalawa kasi yan good karma at yung isa ay bad. So, yun. Magaling po ang Panginoon. Pagka minsan, ipagpapasa Diyos po natin. Kapag mayroong mga taong humahamak ng husga, sinisira tayo, ipagpasa Diyos po natin. At ang Panginoon po iba kapag kumilos na. Yan, no? O, tuloy. Medyo magitit guys at may kumakahol na aso. Yan. O, mawalang galang kay Ma'am Rachel, no? Ginamit ko lang, no? O hindi ako nakasakay sa issue. Parang oras ko lang talaga ngayon, no? Tama siya talaga ang sinabi ng iba. Karma is real. Darating at darating sa tao. Pag gumawa ka ng hindi mabuti sa kapwa, talagang babalik at babalik talaga sa iyo. No, di ba? Guys, may tatanong lang ako. Ito pa si R.O. ay merong anak na sabi na natin special.
Tanong ko lang, magtatanong lang po ako. Kasi may nag-PM po sa akin na itong CRO di umano ay humingi ng suporta dahil di umano daw ay siya ay may anak na special. Tanungin ko lang, pwede po natin pag-usapan niya, no? Ito, tuloy tayo. Ganun talaga niya. Mentor, alam ko yung Brooks. Balik-balik po talaga yan siya sa kubo kahit hindi gusto ni Dudong. Pero sinabi po talaga ni Chodong, sige na, kasi panay ang punta talaga niya dito. Respetuhan mo na lang. Kasi pag makatagalan na, yan ang ano niya eh. Yan ang ano niya. Ayan ang ano niya. Kukunin niya ang loob ng viewers. Nakita ba niyo guys? Yung mga sponsors, Yun. makikita niyo yan. Yung mga taong talagang grabe ang ano. Grabe si Ma'am Emerald. Thank you po Ma'am Emerald. Great. Ay, nagpaano po si Ma'am Emerald. Nagpaano po, i-heart po natin si Ma'am Emerald. Ayan. Matagal po talaga siya Sorry hindi ako nagsalita noon kasi dati natin yung nabiktima. Ngayon lang po ako gusto magsalita para wala na po siyang mabiktima, di ba? Kasi yun po talaga ang ugali niya, di ba? Marami po si Kuya Bal, pati si Kuya Bal, ang mga sponsor ko niya, napunta po sa kanya, ang mga sponsor ni Kuya Bal. Kaya nauwi po siya ni Kuya Bal, dahil may mga ginagawa siya kapulat-tugan dyan sa dait, no? Ginastusan po ang pag-uwi, hanggang sa siya na po ang leader dito sa landing pad sa Davao. Pero hindi pa siya talagang nakita niya na grabe ang lakas ni Kudo, ang lakas ni ni Ruel, ang lakas na kaya nagkukumahog talaga siya napunta na damay pa ako, di ba? So ngayon, maraming mga sponsor nila Kuya Bal, nila Dodong na napunta sa kanya. So ibig sabihin, yung pagpunta na doon, hindi totally talagang charity works. Kumbaga parang ano lang ang punteriya is sponsor. Naku po. Kaya pala ano siya, treasurer ni alam nyo na yan, si Hari ng Sablay. So maraming hawak na sponsor. Ay, sa mga sponsor, gising-gising po kayo ha. Gising-gising po kayo, baka po kayo ay naguguyo, nadadala sa mga hagik-hik, natawa, ha? Sinama niya ako dyan. Ako'y meron din alam, ito kay Miss RO, na yung sponsor na kasama ko, before pa, ginapang nang hingi ng pamasahe. Nakakuha sila ng 15,000 o 25,000. Pero hindi ako kumibo. Pero yung mga sponsor na yung kasama ko, ay nagsumbong sa akin. Na gano'n nga daw nang hingi ng pamasahe. Papuntang Baguio. And, ang akin lang naman, respeto ba? Kasi yung mga sponsor na yun, nasa team ko, respeto sana. Kasi nasa team ko yun eh. Kasi yung maiwasan bang sila ay masabihan na pag-isipan kong nanggagapat. Pero ang ginawa talaga ng hingi, as in, isi-separate topic po natin yan, as in, ang hingi po talaga ng pamasahe. Susunod daw ng Bagyo, so walang panggas. No? And nabigyan ng panggas, nabigyan pa rin ng pangkain. So, dapat ang ginagawa nila, for respeto lang, kasi dahil siyempre ako yung may hawak doon sa kanila noon, sa sponsor na hiningian. Doon na lang sila sa, nakakaya kay Sis Bopel. O kahit wag nang mahiya. No. Wala namang hiya eh. Yung malang isipin nila na, baka isipin ni Sis Bopel na tayo ay nanggagapang sa mga sponsor na hawak niya. That time noon yun. No. Pero sige pa din talaga. Nakadali po ng 15,000. Ito, nakikikwento ko lang. Katunayan, hindi man talaga ako nagbubulgar na kung ano pa man, pero napapag-usapan lang kasi dito nga, base nga dito. So, ibig sabihin, nagpunta doon, nagpapauli-uli. So, umuwi na ng Davao, bumalik ulit. So, dahil, yun nga, napunta yung mga sponsor ni Kuya Bal, o ni Dodo. Ako dyan sa dait. Tapos pinabayaan pa niya ako. Alam pa rin nyo guys, nung iniwan niya ako lang mag-isa doon sa bahay. Alam niyo ba po, na nilakad ko po, mula Talisay, Ilarisha hanggang SM. Ilang kilometro pa po yun. Kasi natakot po ako magsakay, baka hindi ako makabalik, kasi baka mawala ako. No? Kasi natakot din ako dun sa bahay, nag-iisa na po ako. Iniwan sa pinabayaan. Kasi nung time na yun, si Elena po ay umalis, pumunta po ng Maynila. Isinama ka kasi ko. Alam po niyo ba guys, na mula Talisay, nilakad ko lang po yan, papuntang SM, para makakain po ako. Isinama siya, papuntang Dait. Pagdating doon, pinabayaan. Doon sa SM. Walang alam doon sa Dait. Iniwan na tagaluto, tagalaba, tagalinis. Pinabayaan ni RO. Sinama. Kasi magkasama naman kami. Sinabihan ko pa siya, nung nandito pa po kami sa Mindanao, papabayaan mo ako doon, wala akong kakilala doon, nakakahiya naman. May kakilala nga ako doon, sila Kalingap Awi, pero nakakahiya pag mapunta po ako sa kanila. Tapos ngayon, may nabiktima ka na naman. Dahil, ang gusto mo kasi, may makukuha kang mga sponsor. Diba? Diba? Ingit ka pa noon kay Regan. Kasi si Regan naman dikit kay Dudong. Sabi mo pang sa akin, si Regan ay hindi Kalingap. Sabi mo yan sa akin noon.
Dumikit lang yan. Diba? Yun ang mahirap dito. No, So ngayon sis, buti na lang binalik na nagsasalita po ko kayo. ng panahon ang mga sinasabi mo sa akin. Binalik na po. No? Lahat, sinabihan mo ako. Kung ano man sinabi mo kaya sa ngayon, may GW, yan din GW. ang sinabi mo sa akin noon, di ba? Na may ugali ako, may attitude ako. Sino may attitude sa atin? Ikaw ang nagdadala sa akin doon sa pero pinabayaan mo ako. Di ba? Iniwan mo ako doon, ubo ng kay Kuya Brooks. Alam mga araw din yun. Di ba? So araw ngayon na ang karma sa mga ginagawa niyo sa akin noon dyan sa dahil. Ngayon, sagutin mo yung lahat ng mga nakialam ka kasi sa isang grupo. Nakialam ka po. Bakit ka nagbablog sa mga grupo na may grupo? Naghahabol ng views. Kung saan kayo, sana, mag-scout kayo. Wala. Kasi Sponsor wala tayong views. ang inaabangan. Doon, naki-join kayo, may views kayo. Diba? Since, panahon lang yan, panahon mo na siguro ngayon na magbayad ka at malaman ng mga sponsor na isang hijacker. Isang hijacker pala. Mahirap yan, mahirap yan, lusukan. So, ibig sabihin, sponsor lang, tinatarget. Diba? Hindi ko natiis, grabe. Nung isang gabi, nung anong pa hindi ko natiis. Ang live talaga ako ngayon. Hijacker pala ito. So, ibig sabihin, hindi talaga totally siyang charity vlogger. So, nandyan, ang mga punteriya is, mga kausap niya is sponsor. So, tapos doon magchichika-chika sa sponsor ng ugali ng iba, ugali pa ng angels, para masira niya. So, siya na lang suportahan, parang ganun. Nako, naman pala. So, ayan na guys, barkado, alam na ninyo. Pwede niyo pa panoorin doon kay Rachel TV para mapanood niyo po yung kanyang kabuuang live. So, hijacker pala po siya. No, ang kanyang target talaga is sponsor, hindi totaling charity vlogger. Ayun ang pinakamasama doon. Oh, sorry ako, nababanggit kung hindi talagang focus ang pagtulong. Kasi kung ikaw ay, kung masasabi ko talagang ikaw ay charity vlogger, kung mismo talagang ang laman makikita doon sa iyong vlog ay puro charity works. Pero ang laman ng vlog mo, hindi talaga charity works. Behind the scene. Kaya masasabi kong hindi ka tunay na charity vlogger? Ang laman is behind the scene. Mawalang galang kay Kuya Bat. Kasi yung live mo, ano ang topic mo? Reactor ka. Mahal na ni si Joy. Maganda si Joy, mabait si Joy, mabango si Joy. Ngayon, mabaho na. Pero yung upload video, ang laman, behind the scene. Mahilig siya sa BTS o behind the scene. And mahilig siya sa mag-vlog sa vlog ng iba or napablog ng iba. Doon pa yan eh. Yung pinag-uusapan, scout mo, vlog mo, hindi yan sumusunod. Isa yan sa hindi sumusunod eh. Ngayon, nasa nakalakhak mo? Makikita pa kaya ang mahalakak mo? Markado na to. Ayan, sa mga sponsor, markado na. Hijacker daw, Miss R.O. Hijacker ka daw. Oh. Ano pa pagdepensa ang gagawin mo? No? Tapos ngayon, magtatanggol ka. Ito, ang depensa niya sa sarili niya, magpapanggap na siya ay magtatanggol. Tutulong magtanggol kay Joy. Pero, paupain daw muna ang alin ng gulo. Kung gusto mo magtanggol, pagtanggol mo. Diyan kay sa team leader ninyo. Kay Kuya Brooks. O, umalis ka dyan sa team Brooks. At banatan mo si Kuya Brooks. 'Di ba? Gusto mo magtanggol? 'Yun ang sabi mo eh. Or ang motibo mo kaya magtatanggol-tanggulan ka para tuloy ang magandang pakikipagtransaksyon or purihin ka ng mga sponsor. Purihin ka ng viewers. No? Pero wag ka magpapaka-plastic. Magpakatotoo ka sa iyong sarili at saka hindi na kailangan dahil kung talagang meron ka pagmamalasakit or talagang ikaw ay nagmamalasakit, wala kondisyones. Nasasabihin mo paupain muna ang gulo. Mangga ka. Ang tawag dito, manggagamit. Magtatanggol-tanggulan para tuloy ang pakikipag-usap mo kung sino mga sponsor. Huwag kang magpakitang plastikad. Kung ano yung totoong laman ng puso mo, doon ka. No, ayun, hijacker daw pala ito. Ay, naku, Diyos ko. Mag-ingat kayo. At baka yan ay gagapang sa inyo at magchichika-chika ng ugali ng ibang tao. Pa-victim. May attitude. Ayun pala daw sa kanya expression. Ginagawa mong tanga mga tao, RO. Huwag mong gawin tanga yung mga tao. Guys, supportahan niyo po si Rachel, no? At yan pala ay hijacker pala yan. Ayun na guys, abangan niyo ako sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up nang sa ganun ay suwak sa palasa po ni YouTube. Ingat kayo sa mga nandyan na nag-aabang ng mga sponsor. Sponsor ang target. Hindi totally talagang charity vlogger. At wala naman siyang charity wars. No, meron man, pero salaw-saw sa ibang na-scout ng iba, sa ibang viral ng iba, or nakiki behind the scene.
Yun lang po, guys. No, hindi natin kailangan pang hinayangan. Yung ganito nagpapanggap ng charity vlogger pero ang intention talaga is maki-BTS lang and nakikipag transaction sa mga sponsor na hindi naman siya ang dapat na anuhan, ang padalhan. Ano? Ang dapat padala ko yung scouter sana or yung mga kung sino man yung iba pang nag-in-charge diyan para sa pagtulong kay Joy. Ay siya naman. Ay wag ko lang kung ito din ay sa tagal na niya rin. Nakumita siya, gamit na gamit si Joy. Hindi ko din alam kung ito ay nakapagbigay ito na kanyang kinita para kay Joy. Ang inyong lingkod po, tayo nagsi-share kay Joy pagka meron. Oh, no? Ang akin lang ayan, hijacker, mag-ingat ang mga sponsor ha. Dahil ang style niya, no, yung mga nandiyan sa mic race ha. Baka kayo maguyo ni RO. Guys, abangan niyo ako sa aking next video po. Paki-click naman po ng thumbs up guys. Para nasa ganun na iswak naman po sa panlasa po ni YouTube. Yan.